So for this vlog naman, dahil marami akong nababasang comments regarding sa mga empleyado na napapagbintangan ng kanilang mga employer na kumuha ng stocks, kumuha ng pera, kumuha ng property ng kumpanya na hindi nalalaman ng kanilang employer, ganon. Enough or sufficient ba yon as ground para tanggalin sa kanyang posisyon ng isang empleyado? Or pwede ba nating masabing just cause yon para ma-terminate ang isang empleyado? Meron kasi tayong case, ang GR number nito ay 256624. Kung gusto ninyong mabasa yung kabuuan ng kaso, pwede ninyong ma-search. Naglabas ng desisyon ng Korte Suprema noong July 26, 2023. So, syempre, bigyan ko muna kayo ng background sa ating kaso para naman maintindihan nyo kung bakit nag-arrive sa ganong desisyon ang korte. Yung involved na empleyado rito ay isang cashier sa isang sikat na supermarket. Nangyari ito sa Pasig City. Si cashier kasi noong November 2005, habang ipinapunch niya yung mga grocery items ng isang customer, napansin ng isang security guard na parang hindi niya pinapunch lahat yung mga dumadaang grocery items, okay? So, pagkatapos nung transaction na yon, tinawag ni security guard si cashier at saka yung customer para sa investigation. Dito na nga napag-alaman o nadiskubre ni security guard na ito palang si customer ay tita ni cashier. And lumalabas na dun sa kanyang grocery items, meron siyang hindi na-scan na worth almost 2,000 pesos na grocery items. So ngayon, dinala ni guard si cashier at saka yung tita nito sa police station. And doon nga sinampahan sila ng kasong qualified theft. So, isa sa mga witnesses na ipinresenta sa kasong ito ay yung security guard na naka-assign sa front-end checkout counter ng grocery store during sa transaction ni cashier at saka ng tita nito. Kaya nga nakita niya yung mga items na parang dumadaan lang, hindi napapunch. At si security guard at that time, ang talagang trabaho niya ay mamonitor yung mga empleyado at yung mga customer na nag-grocery doon para ma-prevent yung pagnanakaw o yung pilferage. Si cashier naman at saka yung tita nito ay hindi nakapagpresenta ng contrary evidence para pabulaanan yung akusasyon ni security guard. So bago natin marinig yung desisyon ng korte, ano nga ba itong kasong theft? Ang theft po o pagnanakaw ay isang krimen na nagagawa ng isang tao na may intent to gain, may intention siya para kumita o mag-profit doon sa kanyang aksyon, pero hindi gumamit ng puwersa sa bagay, hindi nag-intimidate ng tao, hindi gumamit ng violence sa pangunguha ng personal property ng ibang tao na walang permiso ng taong iyon without his consent. Ngayon, bakit dito sa kasong to nasabi nating qualified theft yung ikinaso laban sa cashier? Kasi merong allegation ng abuse of trust and confidence. Grave abuse of trust and confidence o yung pinagkatiwalaan ka ng tao. Tapos, nung nakuha mo na yung loob niya, inabuso mo naman yung pagtitiwala niya sa'yo and pinagnakawan mo siya. Ayun, nagiging qualified theft. In this case kasi, pinagkatiwalaan kayo ng iyong kumpanya, ng iyong employer sa kanyang personal property. Tapos inabuso mo, ginamit mo yung iyong posisyon para makapagnakaw sa iyong kumpanya. Yun. Kaya na-qualify siya at naging qualified theft. So dito sa case na to, mayroong taking of personal property or pagkuha ng personal property ng ibang tao. Ano yon? Yung grocery items na worth less than 2,000 pesos. And itong property na to ay pagmamay-ari ng ibang tao. In this case, ng employer o ng kumpanya kung saan nagtatrabaho si cashier. At yung pagkuha ng mga grocery items na to ay hindi pinapayagan o walang consent ng may-ari. Kailangan ding i-prove na yung pangunguha ng mga grocery items ay
with intent to gain. May intensyon para mag-profit doon sa pangunguha o sa taking. Yung pangunguha ng mga grocery items ay walang force, walang intimidation, walang violence. And ayun nga, yung with grave abuse of confidence. Pero alam nyo ba na ang sabi ng korte sa kasong ito, yung posisyon ng empleyado bilang isang cashier ay hindi agad-agad siya ginagawang criminally liable for qualified theft kahit na napatunayan nga na nanguha siya ng mga grocery items kung hindi napapatunayan yung grave abuse of trust and confidence. Yung trabaho ng isang cashier na humahawak ng mga grocery items ay hindi nag-i-entail ng high degree of confidence. Bakit? Kasi yung posisyon ng isang cashier sa grocery ay hindi lamang naman siya ang may access, hindi lamang siya ang may control, hindi lamang siya ang may management, hindi lamang siya ang may discretion sa mga items o sa property ng kanyang employer. Ibig sabihin nito, after niyang ma-scan yung mga grocery items sa scanner, dadaan pa to kay bagger. Itatali ngayon ni bagger yung mga items na kanyang nailagay sa grocery bags versus the receipt. And then after nun, meron pang supervisor na mag-check kung mayroon mang mga error sa pag-scan ng grocery items. Idagdag pa rito yung mga roving guards na pinanunood yung movement ng mga cashier, ng mga empleyado sa loob ng grocery store. And lastly, yung mga naka-install na CCTV sa loob ng store premises. Ibig lamang sabihin nito, hindi lang nakadepende sa store o sa employer kay cashier para pag-ingatan yung mga grocery items na yon. Kasi maraming mga involved doon sa store na pwedeng mag-rely sa employer o mag-rely sa kumpanya para sa pag-iingat ng kanyang mga grocery items. So, hindi lahat ng pagnanakaw na ginagawa ni employee laban sa kanyang employer ay agad nang magka-qualify under this crime of qualified theft. Kasi kailangan mo nang ma-establish yung highest degree of confidence sa pagitan ng dalawa. Yes, si cashier ay nag-take advantage sa kanyang posisyon para magawa yung krimen na to. Pero hindi niya inabuso yung confidence na ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang employer. Therefore, hindi nag-qualify itong kanyang crime na pagnanakaw into qualified theft, kundi ang nakumit niya lamang ay simple theft. Naging aggravating circumstance na lamang yung abuse of confidence. Kasi nga, ginamit niya yung kanyang posisyon para makapanguha ng mga grocery items mula sa kanyang amo. So, kasama ba sa makakasuhan yung tita ni cashier? Yes. Kasi nagkaroon ng conspiracy o sabuatan. And in conspiracy, the act of one is the act of all. Bakit nasabing may sabuatan? Hindi naman yung tita ang nag-scan ng grocery items, di ba? Pero ang sabi ng korte, si tita ay kumuha ng grocery items. Pumila sa cashier. Pinili niya yung cashier kung saan ang nakaposisyon doon ay ang kanyang pamangkin. At si cashier naman, hindi niya iniskan yung mga grocery items. Kaya malayang nakuha ng kanyang tita yung mga items na yon nang hindi nagbabayad. So dito nakita yung unity ng kanilang purpose. Yung mga specific acts nilang dalawa, nilang magtita, ay nag-indicate ng kanilang common design para makapagnakaw. So now na na-establish na natin na guilty yung magtita sa simple theft, ano naman yung kanilang penalty o hanggang kailan sila makukulong o gaano katagal yung imprisonment nilang dalawa? So dahil simple theft lamang ito, ang penalty ng imprisonment nito ay from 4 months and 1 day to 6 months. Pero kay cashier, binigyan siya ng 6 months na imprisonment. Napakaiksi lang pero ganun talaga kasi simple theft lang naman. Okay, so kung ikaw ay isang employee and nangyari na sa iyo ito,
nasampahan ka ng qualified theft, well, ganito yung magiging depensa mo. Anyway, kung may lawyer ka naman, alam na ni lawyer yan. Alam niya kung paano niya dedepensahan yung kaso mo para mapababa yung penalty ng imprisonment or yung years of imprisonment mo. Kasi mas mataas or mas mahaba yung pagkakakulong, yung kaparusahan kapag na-convict ka under qualified theft. Okay? Mas mahaba yung imprisonment. Ayan, so sana malinaw ito sa lahat ng mga empleyadong nasampahan ng kanilang employer ng kasong qualified theft. Okay, hindi yung pagiging employee mo ang magsasabi agad o magko-qualify ng iyong krimen into qualified theft dahil kailangang patunayan yung grave abuse of trust and confidence. So, hindi porke empleyado ka, automatic na qualified theft kapag may ginawa kang pagnanakaw. Okay, so sana nakatulong ulit tayo ng nakapagbigay ng konting kaalaman sa ating mga kapwa empleyado. Abangan nyo po ako sa mga susunod ko pang vlogs para sagutin ko po yung iba pang mga katanungan na mababasa ko. Thank you for supporting my channel and please subscribe to my Facebook page and be a channel member kung gusto po ninyong masagot ko agad yung mga ikinukonsulta ninyong issues. Okay, thank you.